Good morning mga kapatid, good morning. Start of the day natin. Start ng trip natin papuntang Palm Beach, Florida. Meron tayong from dito sa yard na 2,500 kilometers away. So magsasalin tayo ng langis, no? Salin tayo ng langis sa ating truck. Wala pala dito yung langis, pero andito. Hindi naman umulan, pero ewan ko kung ano to, wet snow yata mga kapatid, wet snow. Wala dito. Dito alam kung saan ko nilagay yung oil ko, but I think nandito yung langis. Hindi nailagay yun. Nandito pala aking langis. Kasi dun sa ano ko, sa dashboard, sinabi na kulang na yung langis. Pero hindi naman masyadong maraming kulang mga kapatid, nasa ano pa rin siya, right level, pero hindi siya max. Gusto ko kasi laging sa max yung oil, kaya sasalinan natin, mga kapatid. And then pre-trip na rin tayo, konti-konti lang ang kulang kasi yun yung max level niya. Pero sabi dun sa may kulang ng konti, pero sasalinan na natin kasi papunta tayo ng Florida, mainit doon, so ayaw natin na kulang ang ating langis. So ito gamit ko, fully synthetic 5W30 from Chevron, ito yung recommended ng kailangan ko pala rito ng embudo. Matagal na rin ako hindi nagsalin mga kapatid, dito yung embudo ko, wala dyan. Ito buksan muna natin. Yan, okay. Silihin lang natin siya ng mga kalahating litro siguro, kapatid. O 1 litro. And then pagka nag-signal pa yun, iubos ko na to. Iubos ko na yung langis. Yung signal niya lang naman na yun is hindi naman signal. Actually, na-monitor ko sa level ng oil niya. Kasi ang oil level nito, mayroon na ring sensor, dun sa oil pan niya, may nakakabit doon na oil leveler. Okay na yan mga kapatid.
Okay. Tutulo ito. Right. And then, yeah, for sure, umangat na yun. Kahit pa paano. Ayan, nasakop niya na yung sa may max. Gusto lang natin na okay, coolant. Check. Steering arm, steering linkage. Steering arm, linkage, check. Okay. Sa ilalim, tornilyo ng ating suspension. Ayan. And tie rod, check. Okay, walang tagas-tagas dyan. Power steering, check. Goods. Oh. Sa gilid ng gulong, goods. Malayo yung biyahe natin eh. No? 2.5. It's like 2.5 days of travel tayo. Water separator, check. Tumataas siya ng konti. Pag umabot dito yan, palitin na. Belt there, okay. Steering, check. Yeah, all goods. No? Mga kapatid. And then, sarado na natin to. Then, we go sa lights. Check na rin natin ang lights. Then, start engine na tayo. Putik dito. Siguro umulan din kagabi, hindi ko na napansin kasi tulog na tayo eh. Lights. Okay. Side signal light, turn signal left. Goods. Okay. Putik, mga kapatid. So, brake light, turn signal left and right, park light, brake light, trailer light, brake light. Yan, nakita nyo, naka-disc brake mga kapatid, ano. Okay, matitigas. Securement, pero hindi pa ako umandar, so hindi pa malalaman yung securement kung luluwag. Okay, ito and goods. Okay, right. So yan yung load natin, ano mga kapatid. Solid copper wire reels. Yung isang row niyan is 10,500, ano. So apat yan, 40,200. I mean 42,000 pounds pala. 500 tuloy. Yan. So bali 8 piraso yan, ano. So, hindi naman tayo max out kasi 46 ang max out natin, 42,000 pounds yan. Meron tayong allowance na 4,000 pounds. Kaya okay na okay ang ating weight. Wala tayong magiging issue, mga kapatid, ano. So yun lamang, dire-diretso ang ating biyahe mga kapatid. Isang magandang umaga.
Please drive to highlighted route. Buksan lang natin yung mga gate, mga kapatid, no? Yung card tayo binigay pero iiwanan natin dun sa ano, box. Hirap ng walang ano, utility light, mga kapatid. Take the exit. Follow the road for 3.2 miles. In 1/4 of a mile, join Interstate 81. Follow the road for 5.2 miles. In 1/4 of a mile, join Interstate 81. Take the ramp ahead to I-81 South. Morning, sir. Heading to Florida, sir. What do you got? It's an insulated copper wire of reels, sir. What's your status in Canada? Permanent resident, sir. Alright. Anything you want to declare in the cab? Food, alcohol, tobacco? No, I just have a bag of rice, sir. Nothing else. Yes, sir. Thank you, sir. Good day. Thank you.
Good morning mga brad, mga kapatid. Good morning. Update lang sa ating trip papuntang Palm Beach, Florida. Bale almost 2 days na tayong 2 days na actually, magti-trip pang 3 araw ngayon. Nalilito na ako na nagta-travel yung 2,000 almost 2,800 kilometers natin mula dun sa Montreal, Quebec. Ang natitira na lang is 570 kilometers. Wala namang masyadong ganap along the way from Quebec. Ilang state nang dinaanan natin from Quebec, and then Ontario, and then pumasok from Ontario, pumasok tayo ng US through Alexandra Bay, US border sa sa New York State. So New York, pangatlo na, and then Pennsylvania. Then after Pennsylvania, yung malit na state ng Maryland, 5 na. Then after Maryland, Virginia, and then North Carolina, and then South Carolina, and then ngayon nandito tayo sa Georgia. Georgia na. And then after a few hours, papasok na tayo sa state of Florida. So 10 state mga kapatid, 10 state ng Canada and US. 2 sa Canada and 8 sa US ang ating dinaanan, tinreverse natin sa span ng 3 days, and kagaya ng nabanggit ko na first time ko na daanan ang interstate na to, especially itong I-95, north to south is itong I-95. First time ko, nakadaan na ako some part of I-95, no, hindi pa. First time lang pala talaga to, nagkamali ako. It was 75 pala yung nakaraan. I-95 first time kong daanan. At yung kaibahan ng highway na to is halos yung stretch ng I-95, na nag-start sa, I think Virginia, nag-start na ang I-95 is yung highway nila is 6 lane, 3 papunta dito tsaka yung pabalik 3, so 6 lane highway. And then karaniwan sa highway nila is napapagitnaan ng mga puno, and sometimes sa gitna rin, yung mahati ng bawat lane is may mga puno rin. Ngayon lang medyo hindi open area to, but then sa banda ron, puno na naman uli. Kumbaga na itong daan na to is sa nature, hindi gaya ng mga karaniwang dinadaanan ko sa Midwest, empty land, field, yun ang nadadaanan, bihirang-bihira sa interstate ang may mga puno. So yun, kita nyo mga kapatid, 10 state, 8 sa US, 2 sa Canada. And maganda ang klima rito, ramdam na ramdam ko ang Pilipinas, ramdam na ramdam ko dahil hindi bumababa kapag tanghali na, hindi bumababa ng 30 degrees Celsius. Kahapon ang highest is 33 degrees Celsius, dyan sa North and South Carolina. And sa Georgia, sa boundary, dyan ako nag-stop, 33 degrees Celsius mga kapatid. Kaya it's like ito yung tropical part ng US, lalong-lalo na yung state of Florida, mainit talaga dyan. And yeah, okay naman. Magandang naging biyahe natin, walang aberya, although from time to time kada mag-load check ako is hinihigpitan ko yung mga chains ng ating load kasi
dahil may mga alon-alon, ano, lalo-lalo na yung daan dun sa pagpasok ng New York State, dun sa Alexandra Bay, may stretch doon na talagang grabe, road construction and then alon-alon at maraming lubak, kaya gumagalaw yung chain, dumuluwag, dumidiin siguro yung ano, yung aking load sa dunnage, kaya kailangan higpitan from time to time. But all in all, maganda ang naging experience ko sa pag-travel, ano. Kaya nga hindi ako nakakapag-video kasi I am enjoying. Pero meron akong mga clips na from time to time, pagka may chance na makita ko yung every boundary ng state, is kinukuhanan ko ng clip. So isasama ko yan sa compilation ng trip na ito, no, going to Florida, mga kapatid. So yun lang ang update. Let's see kung anong meron doon sa pagpaparkan natin, kasi pagdating ko ng Florida, meron na ako napiling isang pilot truck stop kung saan magre-reset ako, no. Ubos na recap hours ng ginagamit ko for pang 4 days na ngayon, ano. 4th day na ginagamit ko ang recap hours ko. And since Monday pang delivery nito, Saturday ngayon, magre-reset ako 36 hours para pagka dating ng Monday, meron akong 70 hours dahil malayo ako sa Winnipeg. For sure, yung next load ko is pabalik na ng Winnipeg. And from Florida, kung saan ako magde-deliver pabalik ng Winnipeg, it's 3,600 kilometers. So, ganoon ako kalayo sa Winnipeg, sa home yard namin. So, yun mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita-kita tayo maya-maya lang. Good morning.